express small or no trust, with 27% saying they are So, gano'n na po pala katanga ang ating mga kababayan. Sumusuporta talaga tayo sa kriminal. Sumusuporta tayo kay Sara, kriminal, at magnanakaw, kay Digong na kriminal at magnanakaw. So, pabor ang mga Pilipino sa kriminal at magnanakaw. Gano'n na ba tayo ka inutil? Seriously, Pulse Asia? Ganun na kainutil? At yung sinurvey nyo, sino ba yung sinurvey nyo? Ibigay nyo yung true details. Ano yan? Tiga Davao lang ang sinurvey nyo? Inutil ba kayo? Biro mo, nag-survey sila noong May 6 to 9. Aba, busy-busy kayo. May 6 to 9, mag-e-election, inintindi nyo pa kung sino ang gusto, si Bongbong o si Rodrigo Duterte o si Sara. Aba, busy kayo. Kaya pala hindi accurate yung survey nyo ng eleksyon. Busy kayo. Sino ba nagbayad? Nabunggo. Ha? Pulse Asia, ayan ba sabi ng boss nyong nabunggo? Ha? Ayan naman ang pagdiskitaan para sunod-sunod na? Ha? Sunod na? Ngayon, si Sara, busy, mind condition ng mga tao. Tapos babanatan nyo ngayon ng isang survey na out of nowhere, papipiliin kung sino ang gusto ng tao. Papalabasin nyo ngayon si Digong, si Sara, at negative na naman ang Pangulo. So, masama pala sa taong bayan na tulungan na ginagawa ng presidente. Masama pala sa taong bayan ng 20 pesos na bigas. Mas nakakasama sa presidente. Ba't hindi ka mag-survey sa mga nakapilang 20 pesos na bigas? Inutil kang hayop ka. sure these result in a net trust rating of -10 for Mr. Marcos. On the other hand, Vice President Sara Duterte and her father, former President Digong, were more trusted between May 6 and 9, or when the survey was conducted. 50% said they have big trust on the VP, while 25% had little or no trust, bringing her rating to positive 25%. Meanwhile, the former president earned the highest trust rating among the three with a net trust rating of positive 46. The Pulse Asia survey had 1,200 respondents and an error margin of plus-minus. Tandaan po natin ang Pulse Asia, hindi kikilos yan kapag walang bayad. Isabihin nyo rin kung sino nag-conduct ng survey. Ha? Pulse Asia, kikilos kayo para sa bayan. Huwag nyo kami loko-lokohin. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga survey na hayop na yan. Oh. Sa tanan ng buhay ko, hindi pa nga ako natanong ng survey eh. Oh. Pulse Asia, wag mo kaming loko-lokohin. High-tech na ngayon, ipakita mo mga video clips na nagsa-survey kayo. Yung accurate. Hindi mo naman loloko tao ngayon. Magpakita ka ng mga video clips. Magpakita ka ng totoong data. Magpapakita ka ng totoong tao. Kasi yun ang ginagawa namin na sa vlogger. Nakita mo yan. Dito nga, nag-i-invite ako eh. Kung ano masasabi nila eh. Ganun ang pagsasurvey. Ginagawa ko yan. Ayan, tanong mo sa mga na-survey ko dyan. Hindi ko sila tinuturuan. Binabato ko sila ng tanong. Yun ang totoong survey. Tanga ka! Ang nagsasurvey, hindi ka na pwede ngayon magsasalita ka. Magpakita kayo ng video. Again, do know that these findings were before the conduct of the midterm elections and way before the so-called great cabinet revamp of the Marcos administration. Let's have a quick chat with Pulse Asia President Ronald Holmes. Good evening to you, Ron, and welcome to the Big Ito na naman tong walang malay na to. Sino ba nagpa-survey? Nabunggo? Bakit daw ngayon lang ang ratings when this was finished before the elections?
Well, it took quite some time for us to process the data. And then the other thing that we had to do was also, because part of the general report that we issued had to do with explaining the variance between the election survey and the actual results. We had to cull the data from the COMELEC. Nako, wag mo kayong pagloko-lokohin. Kaya ngayon nyo lang inano kasi nga parating ang June na impeachment. Parating ang June. Ngayon, nilagay nyo yan. Kukondisyonin nyo na naman ang mga tao. Siyempre, kakagatin ng mainstream media. Kaya yan nga yung pakiusap ni Atty. Claire ni Yuse Claire. Mga mainstream media, wag kayong pabudol. O yan, nagpabudol na naman kayo. Nagpabudol na naman kayo. Kinapture nyo na naman tong hayop na Pulse Asia na to na wala talagang ginawang kabutihan. So this is not the only thing in that survey. So aside from the election data, we also have the plus ratings of the top 2 officials and the former president. Ba't hindi mo talungin Pulse Asia? Naniniwala ka ba na 30,000? Ganyan na, 30,000 ang namatay sa EJK? Ba't hindi mo talungin yon? Ah. O kaya, be basic. Naniniwala ka bang naminger si Digong? Mga ganon. Oh, sige nga. Ayun ang gawin mo. Nilalansi mo yung utak ng tao eh. Naniniwala ka bang naminger si Digong? Yan ang mga survey, totoo. Hintayin mo, magpapasurvey ako. Ha? Magpapasurvey ako. Naniniwala ka ba naminger si Digong? Yan ang mga survey. Survey mo, pantanga eh. Kung kailang mag-i-impeachment, kukondisyonin mo yung tao. Para pag nakondisyon yung tao, yung galit ng tao sa impeachment, mabubuhos. Ngayon, magtitrend na naman sa social media, mabubulag. Tigilan nyo kami. Hindi kami tanga at pinanganak kahapon. Kaya alam mo ba, Pulse Asia, alam mo tawag sa inyo ng mga camping, tae kayo. Ha? Alam mo ba, Pulse Asia, ang tawag sa inyo ng mga camping, tae kayo. Sabi ng mga camping, Pulse Asia, tae. Oh, paano hindi ba kayo magiging tae? Hindi nyo man lang nilagay si Kiko at Bam. Oh. Di ba? Michelle, meron na po ako niyan. Meron na po ako na kanta niyan sa EJK. Meron na po. Oh. Sige nga, Pulse Asia, sagutin mo yung tanong sa inyo. Tanong sa inyo ng mga kakamping at dilaw. Paano nyo nagawang nag-survey hindi nakapasok si Kiko at Bam? Tapos sasabihin nyo may survey na naman kayo? Diba? Si Kiko at Bam ba't di nakapasok? Sinong tanga? Eh di Pulse Asia. Kasi kung accurate kayo, nakapasok man lang isa man lang si Kiko at Bam. Eh kaso, binayaran kayo ng labunggo, alam namin plano nyo. False Asia, sino may-ari nyo? Oh, sino may-ari? Nabunggo. 国家主席习近平 from a big drop in ratings. That wasn't Well, we saw a big drop already, as early as March, if I remember, when Bongbong Marcos had 25% approval and trust, which is almost the same as what GMA had prior to the midterm.
But in March, if you remember, he had a disapproval and distrust that was at the majority. Somehow his distrust has gone down to less than the majority from March 2025. But it's still quite a plurality, 4 out of 10 Filipinos. Right. Also, something new in this survey, because you survey the approval ratings of our top officials, and we have a former president included here. What decision was behind? What made you decide to do that? Well, we've done this before, where we had former President Estrada, former President GMA, and former President even the late Pinoy. We included in class ratings after their term. The main reason for that is that we wanted also to check the extent by which these personalities, or are still public figures to begin with, are still with substantial influence, or at least people would view them as trustworthy. In the case of the former president, of course, as social scientists, we need to find out essentially whether there's an erosion or a sustenance or even an increase in terms of the former president's trust rating. And we don't see that. We don't see that compared to the September survey, although his trust rating is higher than his daughter and even the sitting president right now. Right. So this was commissioned or part of what you do on a periodic basis? No, normally it says this is part of the last survey that we do prior to an election, because when the survey that we publish is quite far from the election period, we do our own internal survey. We did this in 2022. We did it also in, if I'm not mistaken, in 2013, because the last survey that we conducted before the survey was 3 weeks before the election. So what we did was we conducted our own survey closer to election day. The main purpose is really to measure pre-election preference. But I think we also decided that it's important for us to gauge the trust rating of the top 2 officials, as well as a key personality that, if we can say, the rest of the former president did factor in terms of pre-election, in terms of shifts in votes or even the election results for that matter. Okay, so did it I know this might be a long answer, Ronnie, no, but did it make you understand better why you got bakit malayo yung survey results sa binoto? Sige nga, sige nga. Yeah, Oh. definitely. The May survey allowed us to at least get a sense of what were the shifts that happened on election day. One of the key questions that we normally have in surveys that we do prior to election day and even in the exit poll is to ask people when did they firm up their decision on who to vote for. As the survey shows, about 1 out of 3 Filipinos are saying the day before the election or the day of the election itself. So that's quite significant. No? That's 30%, 33% of the voting population, which is quite higher than what we registered in 2022. Oh, when kita about mo? 1 out of 5 said the day before. Ang dami mong dahilan, ibig sabihin, wala kayong kwenta. Sabihin mo yan sa kakamping. Ha? Sabihin mo yan sa kakamping. Sabi ng kakamping, tae-tae kayo, Pulse Asia. Ha? Tae-tae kayo, sabi ng kakamping. Ang ginagawa nyo lang, ikondisyon nyo. Oh. Hindi mo ba alam? Alam mo, Pulse Asia, hindi ko alam saan pa kayo kumukuha ng kapal ng mukha eh. Pagkatapos nyong maging tanga netong eleksyon. Hindi ko alam, Pulse Asia, saan pa kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo. Oh, totoo. Kasi para lumabas pa kayo pagkatapos nyong maging tanga netong eleksyon na si Bam Aquino na number 2 wala sa survey, number 18. Si Kiko Pangilinan na number 7 or 8 wala sa survey nyo. Ang baba ni Kiko. O ngayon, hindi ko alam sa kayo kumukuha ng kapal ng mukha, False Asia. Dapat mga to, pinapasara na to eh. Kaya yung mga survey na yan, naku, huwag kayong magtiwala dyan. Election. So it would not be surprising that there are shifts. But the other thing that we saw really is that the variances and the changes are really things that affected both camps, no? The Alianza and the Duterte camp. We saw an overestimation of the Duterte support and erosion of the Mindanao. Meaning to say their machinery in Mindanao failed to sustain the levels of support registered in the survey, because that's quite a significant drop. In the same manner, some Alianza candidates sustain their decline from 3 surveys prior to the May survey. Hindi nga yun eh. Huwag mong banggitin yung alyansa. Ang sinasabi natin, si Kiko at si Bam. Ang layo ng sagot mo eh. Huwag mo na kaming
Alyansa, maraming talo sa alyansa. At maraming lalong talo sa Duterte. Ang sinasabi namin, yung kakamping votes, binastos mo sila. Hindi nyo pinaalagaan yung kakamping votes. Ibig sabihin, wala kayong na-interview kahit isang kakamping. Oh. Oh. Ibig sabihin, hindi binabanggit ng tao si Bam at si Kiko sa survey nyo kasi 17-18 eh. So, mabuti na lang pala ginawa niyo to para may Well, kalimutan. we normally do it. In 2022 we didn't publish it, but in 2022 what we had then was Robin Padilla and Rafi Tulfo tied for first and second place. Eventually Robin Padilla went up to first. I think Rafi Tulfo's lead to the third position. It was Lona Legarda who got the second position then. So we do it for our own internal purposes, just to check. One of the functions of the survey, it's too expensive to do an exit poll, but one of the functions is you need to see. Tama, sabi nga, di ba, bulag at tanga ang mga DDS. O, yan yung Pulse Asia. Walang kwenta. Yan po yung Pulse Asia. Ngayon, dumako na po tayo dito sa Davao. May nagrereklamo po sa Davao. Ano daw nangyari? Oy, Davao! Nananawagan na yung mga tiga Davao kay Baste. Baste, nasaan ka daw? Lasing ka na naman ba, Baste? Asan ka daw? Oh. Ito po nakikita nyo mga DDS. Hello mga DDS, 51 billion. Hindi po umuupa. Oh. Hindi po umuupa ang flood bath ng mga DDS na luga. Habang si Pulong po nakikipag-iyutan. Si Pulong po nakikipag-iyutan, wala pong pakialam sa mga kaong bayan na lunod. Nagalit si Pulong! Pulong, tigilan mo muna ang pag-iyot. Ilabas mo muna kahit 1 billion. Ha? Pulong, ilabas mo muna yung kahit 1 billion man lang sa 51 billion. Tulungan nyo ang mga constituents nyo. Umiiyak na sila, lunod na lunod na. Oh. Oh, eto pa. Oh. Oh, tignan nyo po. Oh, umaga hanggang gabi, lunod na lunod. Oh. Asan ang 51 billion? Yan nga po ang trending ngayon. Asan ang 51 billion? Kita mo naman, oh, rumiscue na yung iba. Mga bumbero. Kaya may aasahan talaga mga bumbero eh. Oh, tingnan nyo po ito sa video. Oh. Grabe oh, paano nangyayari to? Paano mo nangyari yung mga ganitong bagay na sobrang ba? Bakit ganon? Hindi dapat ganito kung meron ka 51 billion. Kung may 51 billion ka po, hindi ganito magkakaroon ka ng maayos na drainage system. Magkakaroon ka ng maayos na segregation. Yung segregation po, yung mga nabubulok, di nabubulok, at kung umaano man yan sa drainage system, meron pong segregation yan, yung mga plastic, yung mga pinipilter po yan sa drainage para hindi po magbara. So wala pong ganon. Anong ginawa nila Pulong? Nilagyan lang po ng mga dike na putek. Oh. Bakit ganyan? Ayan ang mahirap sa inyo mga Dabawenyo. Ayan po ang sinasabi namin sa inyo nung una pa lang. 'Di ba? Huwag na kayong magpakatanga. Oh, ayan kita mo.
Imbis na tumulong, nagbakasyon pa ang impaktita. Saan ka makakakita ng ganito? Only in the Philippines. Vice President mo na tiga Davao, hinahayaan lang lumubog. Anong klase yan? Oh. Ayan po mga tiga Davao. Ano? Nasa ng 15K nyo? Tama yun. Nasa ng 15K nyo? Ubos! Oh, kamusta boto? Sarap, 15K. Oh, ngayon, ano? Nga. Asa ng 15K nyo? Baunin nyo yan ng 3 taon. Biro mo si Sara imbis na tinutulungan. Kahit papano ito, hometown niya. Nagbakasyon sa Qatar. Ibig sabihin lang, walang pakialam sa inyo. Diba? Nakuha na yung boto nyo eh. Mga tiga Davao. Oh. Nasaan yung vice mayor nyo? Asa na naman? Bumabatak na naman. Oh. Batak na batak, si Baste. Oh. Si Pulong. Si Pilong. Pulong. Iyot na iyot. Iyot na naman. Oh, ito. Guys, kinse pwede makatawag o Davao Light. Oh, ayan oh, nakikiusap oh. Nakikiusap na to, yung residente mo, Baste. Makukuryente na daw sila. Nakikiusap na daw sila. Dahil ito, yung mala Singapore nyo, na tinatago nyo sa media, ayan oh. Anong walang wire sa Davao, mala Singapore? Ano yan? Guys, kinse pwede makatawag o Davao Light. There is sa San Vicente YCF. Oh, nakikiusap sa may San Vicente daw sila, Baste. May hangover ka ba o wala ka na naman tulog? Matutusta na sila sa kuryente. Baste, kumilos ka. Puro ka shabu. Who is this stupid gun? Stupid gun. Stupid gun. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Ayan po, nakikiusap siya kasi pag bumagsak po yung poste, kakalat po yung kuryente sa tubig. Okay? And ang tubig po ay mabilis na conductor yan. Damay yan. Diba? Mangingisay lahat ng ano mo, barangay. Ano klaseng mayor to? Hindi niya iniintindi, pag bumagsak tong ilaw, yung kuryente dadaloy sa tubig. Matutusta yung isang barangay, tatanga-tanga ka, Baste. Oh. Anak ka ng weteng na mayor to, laging sabog. Natumba na ang poste. Oh, natumba na yung poste, Baste, sabog ka pa rin. Baste, patumba na yung poste, wala ka pa rin tulog.
Baha kay diri oh my God. Kakabang maybe. Tanawa ra gud na oh. Pero gali ako maritis na silingan. Oh, yan. Budol ka. Yan. Nabudol kayo, no? Oh. Putik kung nasa Pasig yan. Malamang si Vico Soto lumusong na. Kung nasa Pasig yan. Pero meron kang engot na mayor ng Davao na ngayon vice mayor pero mayor pa rin kasi nga galit sila sa political dynasty. Diba? Oh, biro mo dalawa na faction niyan, vice mayor, mayor na, wala pa rin silbi. Gaano kalaki pera mo niyan? Kalaki pera mo niyan? Pondo ng vice mayor, pondo pa ng mayor, putik, ewan ko na lang kung di kayo magpakalunod sa pera. Oh. Ayan kasi mahirap sa inyo, Dabawenyo eh. 'Di ba? Kayo rin ang may diferensya diyan eh. Sinasabihan namin kayo, Sinugrales, ang daming ino-offer. Dalawang magkapatid. Pero pinilit nyong magpaka-bobo. O ngayon, tignan nyo, ilang araw na kayo nalulunod. Ilang araw na sila? Pang-4 na araw na ngayon. Yung mayor nila, hindi matagpuan. Si Leni Robredo. Kung si Leni Robredo yan, nakita nyo dati, nakalusong na. Oh. Si Leni Robredo, nakalusong na. Kaso may mayor kayong Basti Duterte na laging sabog at walang tulog. Oh. Hahayaan niya lang makuryente ang mga residente kasi walang paki. Mapera na uli. Oh, congressman nyo, anong ginagawa? Oh, umiiyot na naman. Umiiyot ka na naman. Langya pulong, lagi ka na lang ganyan. Yung Davao ay binabaha. Makukuryente na di ka na alarma. Iyot ng iyot lagi ang habi niyan. Yan ang mga Duterte. Mapagmamalaki mo. 'Di ba? Kaya pala gusto, putik na, upgraded na pala mga Duterte. Hindi ka na lang makakalakad sa gabi. Makakaswimming. Dati, sabi, safe sa Davao, makakalakad ka sa gabi. Ngayon upgraded na yung Davao. Makakaswimming ka na. Upgraded ha. Kaya pala binoto nila yung Duterte. Hindi na lang sila makakalakad. May libre pang resort sa gabi. Overnight yarn. Hi friends, I'm not